road manager, RM manager ni Mr. Alden Richards, abay meron pong nakakaintrigang post patungkol sa Kat10. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, tang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyong panonood. At ngayong araw nga ay isang maulan na Miyerkules po sa bawat isa sa atin, dahil talaga namang inuulan po ng ang Pilipinas ngayon, ang Luzon. Pero inuulan din naman ng pagpapala itong si Mr. Alden Richards, dahil kahapon ay siya po ang isa sa pinaka kinuhang brand ambassador ng isang food chain or food na para siyang The Hungry Pita. Alden Richards is the new brand ambassador and the 117th franchisee of The Hungry Pita. Congratulations to this new venture, Alden. So ito pong Hungry Pita ay katulad po ng isa sa mga ini-endorse ni Miss Catherine Bernardo at ni Mr. Daniel Padilla. Sayang nga lang kung si Miss Catherine sana ay hindi na po siya ambassador nung parang Shark po ata yun. If I'm not mistaken, pwede niyo po i-comment sa ilalim kung ano po yung brand na kanilang ini-endorse ni Daniel. Pero dahil nga sa pasasalamat din ni Mr. Alden Richards ay hindi niya po inaasahan na gagawin din siya or binigyan siya ng isang franchise, yung franchisee of The Hungry Pita. So very napakagandang blessing nito para kay Alden. Sabi niya nga na-surprise po siya doon. So anyway, congratulations, you deserved it, Mr. Alden or Soiti. And for that, eto na. Kasi po ngayong araw nga ay pinagtatalunan at talagang nahihiwagaan ng ilang mga netizen at ilang mga Kat10 fans sa isang post nga ng kanyang RM na si Mr. Nate Gonzaga 28, Siya po yung parang isa sa mga laging kasama ni Alden tuwing pumupunta po siya sa iba't ibang lugar. So si Miss Nate Gonzaga po, ayan po yung post niya, Alden Richards, nakatagpo si Alden at si Miss Bernadette Cocat. So dahil po dito, nahihiwagaan ng marami kung ano ba tong tuldok na to na nakakulay blue ang paligid na parang pinahuhulaan ngayon. Sabi tuloy ng mga followers niya o yung mga nag-comment, alam ko period yan, ibig sabihin tapos na ang pila ni Alden ang nanalo, at then they are getting married in soonest. Sabi naman ni Sheila, Hais, ganyan kamis Nate, porket alam mong di kami makatulog pag ganito. Ayan, so dahil dito parang ito po ay naging usap-usapan ngayon sa social media. Ano nga ba yung ibig sabihin nito? Sabi naman ni Miss Marilo Napaya dito po sa kanyang post, Miss Nate, hanggang dito lang ang kaya ng phone ko. Paki-zoom in naman. Yan be, whole day naman kaming di mapakali nito kakaantay sa clearer version. Kasi parang zoom out or zoom in niya, parang may dalawang tao na na magkasama sa isang photo. So, alam niyo po ba si Miss Nate po is Miss Nate Gonzaga is one of yung road manager nga ni Mr. Alden Richards na palagi nilang kasama sa lahat ng pinupuntahan nila. At the same time, meron din po siyang isang photos. Dati kasi na-intriga to si Nate tsaka yung manager mismo, yung personal manager talaga ni Mr. Alden Richards, kung saan parang na-intriga na ninakawan daw nila si Alden. Parang gumawa ng kwento yung isang fake vlogger sa nag-spread ng fake news sa YouTube na ninakawan daw siya, pero nilinaw ni Alden Richards na wala pong nangyaring nakawan ng pera, at nilinaw na fake news yun. And kasabay po ng mga photos na ito rin po yung isa sa mga post ni Miss Nate nung sila po ay pumunta sa probinsya ng Iloilo. Talagang sabi ni Miss Nate, na kuya, parang gumanon siya. Parang tinitis niya dito si Alden Richards at si Catherine Bernardo habang bumababa ng van. So, yung period para sa akin yung photos po na ipinost ni Nate Gonzaga, parang siya, parang it's just a blue
color, tapos meron po siyang period, pero kapag zoom in nyo, parang mukha ni Alden at ni Catherine Bernardo yung nandoon. Sabi ko nga dun sa comment section na baka nalulunod yung kulay blue na nakapaligid is sa water, and then the two characters na pag zoom in po ninyo na si Alden at si Catherine, parang sinasabi niya, interpretation ko lang to, na parang nalulunod na siya sa sobrang kilig dito sa dalawang ito. Or soon as we were gonna see kung ano ba talagang meaning ng post ni Nate. Kasi nakakainis lang, 'di ba? Minsan nagpo-post sila ng ganyan nang hindi man lang nila pinapaliwanag. So, we asked for Nate Gonzaga to please give us the clearer version of that picture. And for that, narito naman ang ilan sa mga comment at reaction po ninyo patungkol naman sa latest updates po natin. First reactions coming from Mr. Renato Hosayan. He said, "Hi Miss Tarets, kamusta? Medyo hindi ako nakakapag-comment sa latest update mo. May pinagkakaabalan lang konti. Niready na yung mga important documents para sa pag-uwi ng Pinas. Anyways, going back to the issue. Tungkol sa interview ni Alden with Boy Abunda. Kahit snippets lang yung pinakita, ito ang pinaka pagkakaintindi dun sa hypothetical question. Yan ang need na hypothetical answer. Yes, answerable by yes or no, pero hindi mo alam paano mo sundan yung kasunod na tanong dahil ang sagot is yes. Kasunod nun, kailan? Samantalang sa sagot ni Alden na meron sila deeper understanding, tricky answer yan. Knowing Boy Abunda kung gaano ito katalino, immediately nakuha niya na ang tamang sagot sa tanong. That's a yes. Bakit ko nasabi? Paano mo nasabing deeper? Paano mo nasabing deeper understanding kung hindi ka nanligaw, right? Nagsabi na disappoint si Boy Abunda sa sagot ni Alden. Hindi sa boy ang disappointed. Mga bashers na ang feel ng disappointment. Why? Dahil sa sagot ni Alden, tricky, hindi nila maunawaan yung palibhasa sa bao mga utak. Ang nangyayari, nagtatahi-tahi pa ng dagdag kwento. Ano sabi? Hindi ko pwede lolokohin sarili ko. Kailan at saan? Sinabi ni Alden ng mga ganong salita. Never ever mong maringgan ng ganong pananalita ang isang Alden Richards. Hasad lang na may mga taong ganong mag-isip. Nagawa pa iparehan ng takbo ng utak nila sa isang Alden. Very true. Kaya nga diba sabi ko po sa inyo, paglilinaw ko sa inyo, that is really impossible na sabihin ni Alden Richards yan. Parang sinasabi niya na niloloko nila ang isa't isa ni Miss Catherine. Na nakikita, parang, kumbaga parang bata ba siya? Parang wala ba siyang utak para sabihin niya yun sa publiko? So, hindi ganong klase si Alden. Sabi ni Miss Erlinda Gutierrez, gusto ni attorney like Coco and Julia. And di ba tahimik yung love life ng dalawa? Wala silang pake sa mga issue. Much better nga na wag na silang umamin dahil maraming epal. Very true. Yun nga talaga yung peg nila actually. Talagang natuto sila dun sa sitwasyon ngayon ni Coco at saka ni Miss Julia. Tingnan nyo, hanggang sa nagkaanak sila, never po nilang sinabi sa public yan. At may magkakataon pa nga, sinabi po ni Mr. If napanood nyo yun kay Mr. Oji Diaz, parang ni-request po ni Oji na interviewin yung kapatid ni Mr. Coco Martin. Ang sabi ni Coco, wag na po, mas gusto po naming pribado yung buhay namin. Ganun. Sabi ni Miss Ameline Bernal, ganyan ang buhay ng mga artista, bawat kilos may halaga. Sabi naman ni AJD, good news, Alden on his 24 oras interview, tanong kung girlfriend material si Catherine. Alden reply, Catherine is a very ideal in a lot of aspects. Hindi lang sa pagiging girlfriend, she is an ideal woman. The girlfriend material question is towards the end of the interview and 24 oras. Love cut din. So, sa kanya pong latest interview, no, dito po sinabi talaga na parang ideal women nga itong si Miss Katrina. So, hindi siya ideal girlfriend but ideal women. Sabi ni Miss Che de la Paz, hayaan natin ang privacy nila kahit di sila umamin, okay lang, basta sila ang nagkakaintindihan at masaya silang, ganun din ang fans ng Kat din. And sabi ni Miss J Corazon Magtibay, I miss the Eds. Sa pagkakaintindi ko, sagot ni Alden tapos na ang ligawan, kaya di na niya masagot si Mr. Boy Abunda kung oo o hindi. Kaya ang sagot niya is very deep at binanggit na rin niya yung makakapunta na rin siya sa bahay nila Kat. In my observation lang po Totoo naman yun kasi parang
parang kung if you're going to read between the lines, 'di ba? Kung babasahin mo yung mga sinasabi ni Alden Richards, makukuha mo eh. Pero kung ano mo lang siya, kukunin mo siya literally lang, parang hindi mo magigets. 'Di ba? Pero sa mga sinasabi niya, deeper understanding, nakaka-welcome ka sa bahay nila. Tapos winelcome ka na rin sa buhay niya. Nagsasabi na rin si Miss Catherine sa kanya ng mga deep conversation. Pinagkatiwalaan ka na nung tao eh, 'di ba? Baga parang binuksan niya na yung buhay niya sa'yo, tapos sasabihin mo parang wala pa rin kayong relationship. Sabi po ni Miss Chim Chim, I wish hindi sila magma-pressure lang sa mga fans at mga taong nakapaligid sa kanila, cause not everything is fan service. Sila ang dapat mag-decide when and where. Tama, 'di ba? Hindi dahil sinabi po ng nakakarami dapat ganto kayo. Hindi dapat sila magpa-apekto doon, at dapat mas priority nila kung ano yung dapat na ginagawa nila. 'Di ba? Sabi nga ni Catherine, ayaw niya daw yung parang magpapa-apekto or susundin niya yung sinasabi ng mas nakakarami, 'di ba? Mas gusto niya kung ano talaga yung tunay na nararamdaman niya. Sabi ni Miss Daisy Empleo, hello Miss Stars, musta, blessed evening Miss Stars, at sa lahat ng Katden at viewers mo. To what I understand sa statement niya ni Alden, thank you at in-welcome ako sa buhay niya. Tinutukoy niya si Catherine dito sa family niya, deep relationship na mayroon kami ni Kat ngayon. Yun palang Miss Stars, malinaw, if you read between the lines, mga taong matatalino at may pusong makakaintindi. So, ang ibig sabihin nito na sila kahit di nila ipagdiwang sa mundo ang understood na yon, pero sa mga tao na ayaw tanggapin na sila na nga bulag at sila at panira, ginagawa nila yan pag gusto nilang patunayan ibig sabihin sa mga ginagawa na. Alam nyo po, kung talagang sinubaybayan nyo from day one ang Katden, nakikita nyo at masasagot nyo po ang lahat. 'Di ba? Kasi pero kung yan po parang napadaan ka lang or parang curious ka lang, talagang maniniwala ka na wala. Sabi niya pa, patunayan ibig sabihin sa mga ginagawang pag-aalaga ni Alden kay Kat, never ginawa ni Alden sa kahit sinong babae. Kahit kay Maine, yung pag-aalaga, pag-care kay Kat, ngayon lang sa nagkaganyan. Ngayon pa nga lang, di pa sila umaamin, di matigil ang mga bashers. How much more na umamin na sila? Pipilitin mga bashers na yan na sirain sila. Sana tumigil ang mga bashers na yan. Wag nang ipilit ang di pwede dahil Katden ay nasa Katden lang. Very true. Naman, kaya po isa yan sa mga biggest reason and biggest na parang rason nila para hindi talagang isa publiko kung ano man yung meron sila, kasi nga may mga taong sisira niyan, pipiliting sisirain. Sabi ni Miss Annabel Garde, hello Miss Tareds, fake news po yan, yun lang masasabi ko. Hindi lang masagot ni Tisoy yung tanong kung naliligaw ba siya kay Kat, tapos na kasi ang ligawan, sureball na status ni Alden kay Kat, di na nila madidina yun. Mas maniniwala ako sa nakikita ko sa mga galaw nila. What I see is what I believe, according to Alden. Hindi lang pang girlfriend si Kat, she is an ideal woman in all aspect. Wala lang nakasentro na talaga sa puso ni Alden kay Kat, at di niloloko ni Alden sarili niya dahil sumasagot naman si Kat sa lahat ng gestures ni Tisoy. Kasi kung walang pag-asa kung walang pag-asa ang isang lalaki, di sasabay si girl, at nakikita yon pag peke ang feelings. Silang dalawa all genuine at natural lahat, makikita mo. Magaling talaga silang artista kung nakapepeke nila yon. Masasabi ko lang, sabay na lang tayo sa flow. Kung ayaw aminin, di ayaw, basta nakikita natin na totoo sila sa isa't isa at masaya sila. Kung happy ang Katden, mas happy tayong lahat. Good night Miss Tareds, more blessings sa'yo and to all. Ayan, totoo naman, diba? Hindi naman po hindi magre-response ng ganun si Miss Kat sa mga pinapakita ni Alden kung talagang wala. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.